So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magbibigay ako ng first impression sa bagong labas na entry-level smartphone ni Realme, which is a Realme C75. Maganda kaya itong i-purchase? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, may bagong ang nilabas si Realme na smartphone, which is a Realme C75. Ang napaka-solid dito sa smartphone na to is ano siya, water and dust resistant at mataas yung IP rating niya na mamaya tatalakayin natin yan. Pero unang-una, ano nga muna ba ang SRP na itong smartphone na to? So si Realme C75 ay merong 8GB 128 na merong price tag na 8999. Tapos yung 8GB 256 is 10999. So kung makikita nyo yung 8GB 256 niya, nasa range siya ng lower mid-range kasi above 10,000 pesos kinukonsider na natin yan ng mga mid-range smartphones. Below 10,000 is entry, below 6K is budget smartphone. So yun, pero itong magandang balita dyan, pag bibili nyo to sa official store ni Realme sa Shopee, baka makuha nyo na mas mura nga. So itong Realme C75, makukuha nyo siya ng 9699. So nasa entry level segment na itong smartphone na to when it comes pag bibili nyo to sa official store ni Realme sa Shopee. Yan, 9699 pag may voucher pa kayo, available din siya sa SPay later. Tapos yung 8GB 128 8599. Ayan o. So huwag kayong mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko na lang po yung link nito sa description box kung interested kayong bumili nitong bagong labas sa Realme C75. Again, hindi po to full review, nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung price, specs, and of course yung kanilang availability. So yun nga, available na si Realme C75 sa Shopee Mall, sa Lazada, and of course sa TikTok. Yung link niya nasa description box. Kaya ako binigay yung SRP niya para meron kayong idea kung magkano to pag bibili nyo sa sa mall kumbaga. So yun ang maganda dito sa Shopee or bibili kayo sa online ay makukuha nyo to talaga ng below SRP. Pero I know marami pa ring natatakot bumili online. Okay naman bumili online mga ka-J-Vlog, basta mag-iingat lang kayo when it comes sa pag-purchase kasi marami ring scam na mga shops sa Shopee. So bibili lang kayo sa mga third party na tindahan or sa Shopee Mall, mga legit store. So for example, ito pag titingin kayo sa mall, ayan may nakalagay naman na mall dyan. Tingnan nyo yung shop kung saan kayo bibili. Ayan, Realme flagship store naman nakalagay. So pag nandyan kayo, matik, nandun kayo sa official store ng Realme. Pero again, kahit na nasa official store kayo pumibili, meron minsan nagiging discrepancy sa delivery mismo. Okay naman yung shop, pinadala nila ng maayos, baka dumating sa inyo sa delivery may problema. So sa delivery nagkaka-problem. Once again, pag bibili nyo to, upon receiving, unbox nyo para meron kayong video nyo para meron kayong proof kung sakali may discrepancy or walang laman yung parcel nyo. So again, mga ka-J-Vlog, okay naman bumili. At para hindi kayo mahirapan yung link nga nung Realme C75 na sa description box, i-check nyo na lang. So si Realme C75 mga ka-J-Vlog ay merong large display. Meron siya 6.72 inches. Full HD Plus 1080p by 2400 pixels sa merong IPS LCD display itong smartphone na to. Syempre 120Hz screen refresh rate. Partial display pa si Realme C75. Sad to say, 90Hz screen refresh rate lang itong si Realme C75. So, as out of the box, nasa Android 14 siya with Realme UI version 5.0 sa chipset. So, medyo may bago na naman sa pandinig nating chipset ng MediaTek na parang I think recycle na naman. MediaTek Helio G92 Max. O, diba? Max na. Next name na, Pro Max na. Pero wag nyo wag kayo malilang sa pangalan. Tingnan nyo na lang yung ibang specs like the CPU, octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU nakamali G52MC2 siya. So yun, kung i-compare nyo, I think yung ganyang mga clock speed nasa G81 din, di ba? G81, G90, mga ganyang chipset and GPU. Parang to be honest, rename lang nila to. MediaTek Helio G92 Max naman, di ba? So, hanggang 100 na lang sila, hindi na sila nag-101. So, parang nilalagyan na lang nila to ng mga rename na chipset para naman may bago sa pandinig ng mga consumers. Pero again, pag titingnan nyo yung chipset, tingnan nyo yung mga ibang specs ng chipset like the clock speed and the GPU. So, pareho lang naman sa mga older chipset ng MediaTek
na ganyan din ang clock speed, 2.0 and G52 ang GPU. Meron siyang dual rear camera. Yung main camera is 50 megapixel, yung front camera is 8 megapixels. So meron siyang single speaker, pero yung speaker niya is meron feature na beyond 100% volume, which is okay naman ang feature yan. At pagdating sa battery, maganda dito, mataas ang battery, 6,000 mAh na removable battery na support ang 45 watt fast charging. So yan mga J-Vlog, nalalaman nyo na yung price specs and availability ni Realme C75. Dito ngayon tayo magpo-focus sa first impressions ko based sa kanyang specification. Unahin na natin yung main feature ng smartphone na to. Napakalupit mga J-Vlog sa isang entry-level smartphone. Nakapag-provide sila ng IP69 water and dust resistant. So meron siyang shock resistant din. Napakataas ng IP rating niya. Ito quick trivia dyan, ng iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, even mga ibang flagship smartphone ay IP68 water and dust resistant lang or ingress protection 68. Pero dito sa Realme C75, meron siyang ingress protection 69. Mas mataas ang protection niya sa water and dust compare sa mga flagship devices. So yan yung isang magandang nakita ko yan sa specs ng Realme C75. IP69 water and dust resistant. So napakalupit. Budget smartphone, napakataas ng IP rating. So pwede itong malublob sa tubig with certain distance and certain depth. So hindi siya sobrang tagal tulad na sa mga iPhone IP68 lang, 'di ba? So pwede malublob yan again with certain time and certain distance lang. Next, screen. Sa screen is fine when it comes sa screen size and resolution. Nalungkot lang ako sa refresh rate. 90Hz screen refresh rate. I think sa ganitong presyo na 10,000 pesos, 120Hz is the best minimum na refresh rate when it comes sa ganitong price tag. Next, sa RAM at ROM. RAM at ROM, reasonable naman. 8GB 128 and 8GB 256. So, sana yung 256, iterno na nila ng 12GB kasi yan na rin yung mga magiging magandang iterno sa 256 ngayon. 12GB of RAM. Yes, minimum naman na yung nilagay nila, 8GB of RAM. Okay rin naman kahit papaano. Next mga J-Vlog sa battery, mataas battery na ito, beyond 5K, 6,000 mAh. And yun nga, mataas ang fast charging rate. So okay naman iterno yung 6K niya sa kanyang fast charging rate na 45 watt. Mabilis din naman yan kahit papaano mga J-Vlog. Sa ganitong price tag, sa ganitong price tag. Minimum na talaga sa ganito for me is 33 watts. So 45 watts, kasi nilagyan nito 45 watts, 6K ba naman yung battery, not perfect naman iterno. Next sa chipset, dito tayo ngayon medyo 50-50 sa chipset. Sa presyo na 10K, nilagyan ng bagong pangalan yes, bagong pangalan, MediaTek Helio G92 Max. Tingnan nyo yung processor nito, 12 nanometer, malaki. So, again, I think rebrand lang or rename lang to na chipset na mga older MediaTek. So, again, yung CPU niya is 2.0 and G52. Hindi naman mabagal tong chipset na to. Hindi siya mabagal. Pero when it comes sa ganitong price tag, usually iba ino-offer na is MediaTek Helio G99 Ultra or G100. G92, mababa yan sa ganitong presyo to be honest. Iba nga sa ganitong price tag is 5G na ino-offer. Pero again, hinahati kasi ng mga brands like Realme yung specifications. So parang more on nag-focus sila sa ingress protection nitong smartphone na to na hindi siya nagfo-focus sa gaming side. Kaya for gamers, hindi po to perfect itong Realme C75. We can play modern games like ML, COD, pero don't expect too much when it comes sa mga heavy games. Kayang-kaya naman nito, snappy naman yung chipset niya, you can navigate naman ng walang kahirap-hirap, you can use this smartphone ng walang lag, kumbaga, when it comes sa navigation. Again, hindi siya for gamer. Magandang, parang itong Realme C75 is binalance niya yung specs sa ma-offer niya. Kasi ang pinakapambato ng Realme C75 is yung ingress protection 69. So ilang mga J-Vlog yung first impressions ko dito sa Realme C75. Again, bibili naman tayo niyan, unbox, game test, and review natin. Abangan nyo na lang. At ang pinaka main question dyan, kung maganda ba si Realme C75, for me, medyo 50-50 ako dito sa smartphone na to. Kung durability talaga ang ipanlalaban nito is syempre panalo to, outstanding siya compared sa mga ibang smartphones na merong mababang ingress protection and even mataas pa ang ingress protection nito sa mga flagship smartphones. Pero again, yung specs niya is okay naman for a casual user. Yung mga heavy user, hindi perfect yung specs nitong Realme C75.
hindi bagay yung chipset niya sa kanyang price tag, pero ulitin ko, siguro kaya nila ginawang ganito is more on focus sila sa durability or increased protection nitong smartphone na to. So, okay naman i-purchase si Realme C75 kung naghanap kayo ng durable pang matagalang smartphone na meron namang reasonable chips, na meron namang hindi mabagal na chipset. Hindi po mabagal yan. Again, sinabi ko naman na kayo kanina, hindi naman siya mabagal na chipset. RAM is fair rin naman. At kung interested kayo dito sa smartphone na to, kayo maglalay, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo.